Much for accept po the invitation. So ngayong gabi, pag-uusapan po natin kasi lahat naman po ay gusto po ng source of income. Tama? No? Dumaan po tayo sa pandemic at na-realize natin na yung isang source of income is hindi pala sapat. Dahil nawalan po tayo ng trabaho, tigil po ang kita natin. So, walang nangyari, no? Hindi sapat. Now that we realize, hindi natin ma-achieve pag yung mga pangarap natin, pag isa lang po yung pinagkakitaan natin. Tama, we like cars, no, house and lot, gusto natin yan, savings, business, makapag-travel, makapag-retire ng maaga. But, if ito po ang hanap nyo tonight, sa nag-offer po sa inyo, baka ito po yung ina-expect nyo sa kanya na hindi mo kailangang aralin yung isang business, doble po ang kita, or sobrang taas na interest, mabilisang kitaan po or one-time, big-time investment. So, in short, wala po kasing ganon. Probably yan, ang hanap niyo po ay scam talaga. So, dito wala po tayong scam kasi nga, sabi po ni Chinkitan, if gusto mong pasukin ang isang business, no, dapat mong alamin kung ano yung patok sa lugar mo or sa bansa mo, kahit saan ka man, yung negosyong kung saan nakakasabay ka sa industrial at technological age. Tama po, kasi nagbabago ng ating technology, sobrang advanced na po. No? Pag nalaman na natin yon, it's time for us to study or aralin yung negosyo na yon. Kasi sabi ni Chinkitan, pag hindi mo inaral, malulugi ka. Alright? So, ngayon, ang gagawin natin is aralin muna natin yung papasukin nating negosyo. That's why we have this kind of free webinar po na free po sa lahat. No? Okay. So, ang pag-uusapan po natin ngayong gabi is about blockchain technology. There you go. So, sino po ang familiar sa blockchain? Pag narinig po ang blockchain, ano po yung sumagi sa isip nyo? Patay po dyan sa ating comment box. Pag sinapit mong blockchain technology. So, feel free to drop it. Basahin natin mamaya. No? So, ngayon, ano ba ang blockchain? So, ito po ang leading technology pagdating po sa information and technology industry. Kung saan napabago po nito, how the transaction works. Kung saan po ang mga transaction natin ay naging safe na po siya at secured. Alright? Sabi dito, blockchain is a digital database or ledger that is distributed among the nodes of a peer-to-peer network. As simple as siya po ang permanent digital ledger natin, kung saan natatrack po lahat ng asset at record ng transaction sa isang business network. Ano po ba yung business network, Coach Patty? Yan po ay mga nodes, no? Or computers, network of computers, kung saan si computer A, pag may transaction doon, naka-record din kay computer B, hindi pwedeng wala. And so other computers, no? Ganun po siya. Blockchain, ibig sabihin, this is a chain of blocks na may lamang information. Ganun lang po kasimple. At ang na-create po na pinakauna-unahang blockchain po ay Bitcoin blockchain na na-create po ni Satoshi Nakamoto. So kung meron pong nakakilala dyan, type number 1 kay Satoshi, no? In layman's term po, no, para mas maintindihan nyo yung blockchain, kung baga sa bangko, yan po ay network ng bangko or software kung saan ito po ay Mastercard, Visa, or BankNet, no? Ganun po ang basic na understanding ng blockchain. Kumbaga, nakakapag-transact tayo sa isang ATM machine kung ikaw ay bank holder ni Metrobank, pero bakit ka nakaka-withdraw kay BDO? So kasi ang gamit nating ATM is BankNet. Yun yung software. Sa digital world, yan po si blockchain. Okay, naintindihan po. Now, paano ba ang transaction ng blockchain? Ang blockchain po, ganito po siya. Merong hash or hashing function ang tawag, kung saan nag-generate po yan ng value. Combination po, makikita po ninyo, numbers and alphabet. Yan. Numbers at saka alphabet po, no? Para makakreate po ng bagong block, kailangan po ng previous hash at saka yung bagong hash. So pag meron yan, makakapag-create ka na po ng bagong block. At to create a new transaction sa block na yan, dapat ma-validate po ang transaction. Once legitimate at na-validate ng miner po ang tawag sa nag-validate ng transaction, makakapag-create na po tayo ng new transaction. So itong hashing na ito, importante po ito sa pag-transact po sa blockchain. Ang hashing na po na iyan ay hindi po nababago, no? Or hindi po nauulit. Very unique yung function na yan. So every function may unique na code or cryptography po ang tawag or script, no? Yan po iyon. So, sana maliwanag po sa inyo yung blockchain.
Kasi dito po tayo napabilang. Making po blockchain the most secured na technology, no? Very impossible po yan to change or i-hack po or i-manipulate ang system. Okay? Now, sa loob po ng blockchain, meron pong 4 na sektor yan. Like for example, sa ating government, meron pong ano, 'di ba, may sector. So ganun din po sa mundo ng digital world. So we have blockchain, meron po tayong major sector, we have the cryptocurrency, decentralized finance po, non-fungible token, and metaverse. At marami pang iba, pero yung 4 na yung pinaka-importante. So, pahapyawan ko po kayo what is cryptocurrency. It is a digital or virtual currency secured by cryptography po, no? Na based on a network of the distributed across large number of computers. As simple as digital money po iyan or virtual money. So, ito po ay ginagamitan ng cryptography dahil nasa loob ng blockchain, secured po ang pera na iyan. Making po the cryptocurrency a decentralized system kasi nasa loob ng blockchain. Ibig sabihin, decentralized network. Ibig sabihin po, wala pong middleman, wala pong gobyerno na nagmamanage po ng transaction. Halimbawa po kasi, yung mga bangko natin is regulated po yan ng Bangko Sentral. So, ang crypto po, hindi po siya regulated ng Bangko Sentral. It is regulated or under the group of the centralized network or the peer-to-peer network. Yan po iyon. So, yan po ang cryptocurrency. And paano tayo napunta po sa cryptocurrency? No? Of course, let's go back in time kung paano ba nag-evolve yung pera. Nagsimula po tayo, ma'am and sir, sa bartering. Ayan, kung saan exchange natin yung gulay natin sa bigas, bigas sa karne, karne sa isda, yan po yun. Yun yung mode of transaction natin dati. Hanggang sa nagkaroon po ng gold, we have metal coins, no? Ang gold kasi mahirap to eh. If you have million of golds in terms of distance, time, and space, mahirap siya. So, pero maganda din store of value. Hanggang sa naisipan po ng gobyerno na magkaroon po ng paper money and metal coins. Yan po yung mga banknotes natin and paper bills, no? Yan po siya. Hanggang sa alaunan, nag-evolve po tayo into plastic cards. Yung plastic cards na yan po yung debit and credit card natin na posible pala na yung pera natin naka-card lang, no? Until such time nung nag-pandemic, we adapt po yung tinatawag na electronic money. Yan na po yung GCash, PayPal, Maya, GrabPay, Lazada Pay. So yan po yun, no? Now, without knowing, nakaka-adapt pala tayo. At hanggang ngayon, nakasanayan po natin yan. And here you come, cryptocurrency. No? Ano yung cryptocurrency? Again, virtual money po or virtual currency siya. Dahil ang crypto po ay bago, normal po sa atin na tayo ay matakot. Tama po? Nung kapanahonan po na nailabas ang debit and credit card, ang mga tao natakot dyan na baka mawala yung pera nila. The same thing goes with crypto dahil bago yan, dahil hindi natin alam, matatakot tayo. Tonight, ituturo namin sa'yo, I will educate you bakit hindi po dapat matakot sa crypto. So, ngayon, the evolution is very adaptive po no, in terms of money. Kasi nga ngayon, halos lahat ng credit card, pinamimigay na lang eh. Kasi alam na ng tao paano gamitin. So, ganun din po ang mangyayari sa cryptocurrency. The good thing is, ito po ay hindi na tayo naapektuhan ng any regulatory authority kung saan naapektuhan ng transaction natin. Kasi ang common ng lahat ng ito, number one, may tax po. Mataas po ang mga charges. Yung fees nila sa bangko, tama? Kung may mga remittance tayo. Pag mag-withdraw tayo kaagad, kailangan natin ng pera. Pag ang pera natin po ay nasa bangko, hindi tayo kaagad nakaka-withdraw. Kasi marami pang verification, authentication na gagawin ang bangko. Sa totoo lang, pera mo naman yon. But that's the case with banks. So now, that's why crypto came into existence po. Alright? Yan na po ang tinatawag nating makabagong pera ngayon. Alright? So, ano ba ang crypto? Ang kauna-unahang crypto po, ma'am and sir, is tinatawag na Bitcoin. Ang Bitcoin po, ang first ever decentralized electronic cash peer-to-peer system. No? Yan po yun. Electronic cash system. Kung saan meron po itong cap supply na 21 million lang po. Yes, may limit, no? Ito po ay created by the name of Satoshi Nakamoto. Pseudonymous po yan, walang nakakilala kung sino po sila, kung ito po ba ay kumpanya, grupo, organisasyon, charity po, or isang tao lang. Wala pong nakakaalam kung sino siya. May mga teorya, pero not proven po. So bakit po 21 million lang? Compared po sa pera natin na fiat, ito, nakita niyo po post na to, nag-trending to eh. Sabi niya kasi,
ito na lang po ang inabot ng 1K ko. So going back the times, lalo na nung kapanahonan ko, ang 1K po, malaking pera na yan, kahit 50 pesos, 100. Yung 1K mo, aabot pa ng isang buwan, 2 buwan yan. Pero right now, yung 1K mo, pag nabarihan po, parang 20 or 50 na lang. Or ang mabibili na lang dyan, gulay, or isda or gulay, or karne or isda. Basta hindi nasasabay yung tatlo dyan. Gulay, karne, isda, bigas, no? Yan po ang tinatawag na inflation. So, compared to Bitcoin, deflationary po siya. Kasi ang gobyerno po kasi, pag tumaas yung demand, nagpiprint sila ng pera. Kaya po, bumababa ang purchasing power natin. As time goes by, ang value ng 1,000 po, bumaba. Pero ganun pa rin siya, 1,000. Okay? It doesn't really help printing a lot of money, yung gobyerno natin. So, ang Bitcoin, deflationary siya. Ibig sabihin po, patagal ng patagal, lumalaki yung value. Kaya no worries na kahit isa lang yung na-accumulate ng Bitcoin, by the year 10 years or 20 years from now, tataas po ang value niyan at parami ng parami yung mabibili mo. Kasi mataas nga ang value. Yun ang kagandahan pag limited lang yung supply natin. Sabi nga nila, there will only ever be 21 million Bitcoins in existence. At wala na pong makikreate pa na Bitcoin or coin mismo sa market. Okay? Yan po ang kagandahan ng Bitcoin. At the same time po, ang Bitcoin po ay highly volatile yan. According po sa mga industry experts, one of the best performing asset in the last decade. Lamang na lamang po si Bitcoin sa lahat po like Google, Amazon, Tesla, in terms of market capitalization. S&P and gold, no? Mas malamang po si Bitcoin. Now, you cannot really say Bitcoin is a scam. Bakit maraming investor po ang nag-accumulate ng Bitcoin? Kasi ang value niya, deflationary. Pataas ng pataas. Okay? Ganun po kaganda ang Bitcoin, kaya marami pong nag-accumulate ng asset na yan. Lalo na't yan po ay highly volatile. Now, is there other any coins, Coach Pat? Yes po, ito po, tinatawag nating mga alternative coins or mga stable coins na yan. Ethereum, ETH yan, nakikita nyo na po yan sa social media. USDT, Cardano, Solana, Polygon, yan po ang mga halimbawa. Dahil si Bitcoin po ay dominant, kauna-unahang coin, dominant po siya sa market. At did you know po, no, bakit naingay ngayon ang social media? Simply because Bitcoin po is currently broke the line of trading beyond $36,000. That is 2 million and peso per Bitcoin. Ganun po kalaki. At ang market cap niya po ay 718 billion. Ang market cap niya. Pinag-combine mo po ang Bank of America at Bank of China, kalahati lang ang market cap niyan. Lamang pa rin si Bitcoin. By data, panalo na po si Bitcoin. Actually. Okay? So, ganun po siya kaganda, no? Ang Bitcoin. And ang existing po sa crypto ngayon is 22,000 cryptocurrencies na in the market, according to CoinMarketCap. At ang exchanges po natin ay actually, or crypto bank natin, ay more than 600 na po yan today. Okay? So, you can't really say po na scam talaga ang Bitcoin kasi bakit maraming nag-invest dyan. Diba, ma'am? So, yun po. No, we are now in the corporations era. Ano po ang ibig sabihin ko dito? Back in the time, no, ng 2014, meron na palang company na nag-accept si Bitcoin as mode of payment. Si Microsoft po yan, kung saan pwede kang bumili ng products and services nila, ang bayad mo Bitcoin na. Okay? Ginamit na po pala 2014 si Bitcoin. Okay? And now, ito po ang mga kumpanya, mga real world companies po na nasa loob ng blockchain. Ethereum blockchain. Bank and finance, ayan po, sikat po na mga bangko, JP Morgan, Citibank, malalaking bangko yan. Oil and gas, we have Shell, no? Insurance, AXA, yan po, Pfizer, McDo, Walmart, yan po, Samsung, mga kilalang bansa, kilalang companies, malalaking korporasyon. So, yung cryptocurrency is not limited sa bank and finance dahil pera yan. Actually, ang blockchain nagagamit po sa lahat ng sektor. Healthcare, energy, real estate, lahat po. No? Actually, parami na po ang kumpanya na ginagamit po ang blockchain. At ang kauna-unahang bangko na nag-launch ng sarili niyang digital asset ay si Citibank, one of the largest bank in New York. Nag-launch ng sarili niyang virtual asset or virtual currency.
At dito po sa Pilipinas, no, ma'am and sir, ang kauna-unahang bangko, no, na nag-accept po ng crypto or nagkaroon po ng crypto ATM, si Union Bank. Kilala po natin si Union Bank. Sino po hindi nakakilala kay Union Bank? Kahit bata, alam eh. No? Si Union Bank po meron. Ganun na po tayo ka-adaptive in terms of crypto. Ayan po ang ATM machine, ganyan po ang itsura niya where you can buy and sell or convert your fiat into crypto, pwede po dyan. Actually, one of our coach, our Gen Z leader po ay nakapunta na dito. Ang pogi po dating coach, one and only Coach Alec po, no? Ayan, pinuntahan niya doon just to check kung totoo ba talaga yung nakikita natin sa picture, no? Nadaanan niya po ito somewhere in Ayala sa may Paseo de Rojas. So, if you are there, malapit sa Paseo, pwede niyo pong daanan yan. At syempre, ang ating mga coach nakapunta na rin po sa Hong Kong kung saan the newest crypto hub po, si Hong Kong. Ito po ang mga ATM machine nila doon. Nakapunta po ang ating mga coaches at ayan, iba-iba po ang design ng mga crypto ATM. Gaya din po ng mga bangko natin dito, traditional bank natin. Diba? Iba-iba din. At ito yung may nakalagay na mga icon, no, logo ng mga crypto kung ano yung ina-accept na ATM na yan. Okay, so ganun na po siya kaganda. Now, in terms of adoption sa Pilipinas, kung wala ka talagang idea sa mundo ng crypto, let me educate you, pang-8 na po tayo in terms of crypto ownership. Pang-8 po tayo, no, all over the world. At third highest in Southeast Asia. What do you mean by this? Marami na pong Pilipino ang nag-own ng cryptocurrency, hindi nyo lang alam. Malay nyo yung ka-office mate nyo, boss nyo, kakilala nyo, classmate nyo, acquaintance nyo dati. 'Di ba? Kainuman nyo, may crypto pala. 6.13%, that is 7 million po sa total population. That is way back 2021. Kaya ngayon, mas dumadami pa po ang nag-own ng crypto. No? Tanong nyo yung kaibigan nyo, baka meron na hindi ka man lang sinabihan. Na ganun pala kaganda ang crypto. No? Did you know, ito may another trivia po ako sa inyo. Tinatawag po ang Boracay Island as Bitcoin Island po. Bakit? Kasi marami na pong merchants dito o retailers na nag-a-accept po ng crypto or Bitcoin as a mode of payment. Bibili ka ng pandesal, no? Kung kakain ka breakfast or bili ka ng makuha ng snacks mo dyan, coffee, breakfast, meal mo, pwede po ang bayad po is Bitcoin or any cryptocurrencies. Yun po ang use cases ng Bitcoin. Hindi po siya na-create for the sake na trending kasi. No, hindi po. Ang use case niya is store of value. At the same time, laking tulong po iyan lalo na sa mga OFW natin in terms of remittance. Kasi mababawasan yung mga charges nila and taxes. At mas malaki yung mapapadala nila sa pamilya nila. Iko-convert lang yan into fiat. So, yun po, no, dahil may Bitcoin Island, meron din pong Bitcoin Nation. Now, in terms of adoption po, ma'am and sir, si El Salvador, bansa po sa Latin America, nag-accept po or ginawa na po si Bitcoin and crypto as legal tender. Ibig sabihin, kung pupunta ka doon, yung fiat mo, hindi nagamit yan. Nag-a-accept po sila ng crypto. Ibig sabihin, legal na. Kahit saan ka magpunta, grocery store, department store, palengke, nag-a-accept po sila ng crypto. QR to QR code lang. And there are other countries po na ban talaga ang crypto. So, depende pa po yan sa mga regulators like China po. But recently, China, na-recognize na nilang kagandahan ng Bitcoin, yung deflationary nature ng Bitcoin. So, years later, baka, no, hindi natin alam, mag-a-adapt na pala si China. And China is one of the biggest countries at maraming population po. So, what if, di ba? No, we are waiting for that moment. So, ganun po, no? Yun po ang aking mga trivia. At marami po tayong mga companies, lalo na dito sa Luzon, na mga startup companies na panasok po, nag-focus sila sa blockchain na. And in terms of metaverse, pinakauna po tayo all over the world. Addict po tayo sa metaverse. Mamaya malalaman nyo kanino metaverse. In terms of adoption, mga kapatid, nandito po tayo. Yan. Nokia 3310. No, we are actually early. We are never too late. We are never too, ano pa talaga ng tawag nun? Nakakasabay. No? In terms of adoption, nandito pa tayo, sobrang aga pa natin. Yan, nandyan na po si Bitcoin. Okay? Now, para po sa mga bago, sa mundo po ng crypto, ito po ay medyo complicated but I will explain it to you. Ito po ang tinatawag na Bitcoin stock to flow chart or rainbow chart dahil yan po ay sobrang makulay, no? Nakikita nyo. Gaya ng pinaliwanag ko kanina, may evolution ng pera.
meron din po si Bitcoin. Hindi naman kaagad ang value ng Bitcoin naging $36 yan. No? Yan po ang presyo ng Bitcoin sa ngayon, current price. Now, back in 2010, ang value po ng Bitcoin 0.01 centavos po. Yan po ay pioneers era. Pioneers, mga early adopters, no? Yung mga taong nagsimula kay Bitcoin. Sila po yun. Dito po nagsimula ang pinaka first ever commercial transaction ni Bitcoin kung saan may isang programmer po dyan na bumili ng Papa John's Pizza worth of 10,000 BTC. Doon nalaman na pwede palang maging mode of transaction ang Bitcoin. No? Until such time, nagkaroon po ng speculators by the year between 2013 and 2016 kung saan marami pong nag-speculate na magsusurge ang Bitcoin and other cryptocurrencies. That's why marami po ditong investors or mga owners na nag-release ng sarili nilang mga token, no? And coin. Yan po yun. Hanggang sa nagkaroon po tayo ng retail traders era, big sabihin, maliliit na po na mga negosyante ang nag-a-accept sa Bitcoin. Kaya dito, marami sila na gustong pasukin ang trading. Kaya nag-surge dito ang trading volume ng Bitcoin and other cryptocurrencies. Yun po ang adoption. At sa ngayon, nandito po tayo. Ito po yung sinasabi ko kaninang corporations era. Ibig sabihin po, malalaking kumpanya na ang mag-a-accept sa crypto or Bitcoin. At ang nilolook forward natin, government's era. Actually, overlapping na po yan. Kasi in this part, nandito si El Salvador po. At ngayon, sa bansa natin, sa Congress, actually, pinag-uusapan na po ng regulators natin yan. Ikaw po na walang idea dahil nakapokus ka sa trabaho mo, hindi ka na naging open sa paligid mo kung ano yung mga bagong opportunities, na pag-iiwanan ka po. Now, nandito na po tayo government. Ibig sabihin, involved na yung gobyerno, gagawa sila ng sarili nilang CBDC or virtual asset po, central bank digital currency. Alam niyo naman po natin ang gobyerno gagawin lahat para ma-manage lahat ng meron sa bansa natin, lalo na pagdating sa pera or mode of exchange. So dito, if dito ka napapasok po, too late na po for you. Kasi controlled na po ng gobyerno. Unlike nandito ka pa, it is your own money, it is your own coin. Tama po. Kaya mo gawin kung anong gustong gawin mo sa pera mo, sa'yo yan. Dito, controlled na po siya, lalo na po pagdating sa supply. That is why we're looking forward for government that it has an impact, disadvantage, and advantage din po. So, kagandahan lang, legal yung crypto. At ang Bitcoin po, no? Are we learning po ba? Patay po dyan, I'm learning. So, mababasa po natin dyan. Okay? Ngayon, ang Bitcoin po ay may tinatawag na halving session. Halving session or halving year na tawag. Or halving process or block halvening in general, no? Dati po, may genesis, kauna-unahang block po ng Bitcoin. After that, nagkaroon po ng halving, year 2012, 2016, 2020, and 2024. Every 4 years po nangyayari ang halving. Bakit may halving? Kasi po, ang nagva-validate ng transaction sa loob ng Bitcoin network ay mga miners. Sila po ang nagme-maintain ng network. Dahil po walang gobyerno sa loob ng Bitcoin network, in return, nire-rewardan yung mga miners ng block reward or ang block reward nila natatanggap ay Bitcoin. So every 4 years, nakakat yung reward nila. So ganun po ang nangyayari and we are looking forward for the year 2024, April expected po na mag-occur ang halving. Actually ngayon, nagpaparamdam na siya. Bullish na po kasi ang market sa ngayon. So ang bottom line ko lang po dito, pinakita ko po sa inyo na dapat nakaposisyon na po kayo, ma'am answer, kasi nga po, meron pong pagbaba at pagtaas ng presyo ng Bitcoin. So lahat po tayo makikinabang dyan. If we accumulate, kahit Bitcoin po yan or other cryptocurrencies. So yun po ang pinaka-essence niya. Nakikita po tayo dyan. Alright? As of this day, nasa 19.45 po ang existing or circulated po na coins in the market. Remember, 21 million lang ang cap supply ng coin, ng Bitcoin. So we have less than 1 million something na lang ang imimina ng miner. So lahat po ng 19.4 na yan, pinagmamay-ari na ng mga malalaking korporasyon or mga mayayaman, no? Mga investors or traders. So tayo, saan tayo? Diba? Saan tayo nakaposisyon? Kailan tayo mag-accumulate ng Bitcoin? No? Mamaya, malalaman natin bakit tayo po posisyon. So that is cryptocurrency po, Ma'am Answer, sana maliwanag. As simple as yan ang pera sa mundo ng digital world. Ngayon, dahil may pera ka po,
Bitcoin man yan, Ethereum, Binance Coin, XRP, Dogecoin. Saan mo ilalagay ang pera mo? Yun ang tanong. We have this called decentralized finance. Ano po ang DeFi? Emerging Financial Technology po yan. Just in short po, yan po ang mga crypto bank. No? Crypto bank kung saan pwede kang mag-lending dyan, mag-invest dyan, or mag-exchange po ng crypto asset. Kung baga sa mundo natin, yan na po sila Metrobank, BDO, Union Bank, BPI. Sa mundo ng crypto, ito po sila. Yan. We have Binance, one of the largest crypto bank in the world. No? Kraken, OB, no? Bitfinex, yan po, Coinbase, yan po ay mga crypto bank. Kung saan dyan ko po dapat mag-trade ng asset mo. At ang existing po na DeFi or crypto bank na sa ngayon ay nasa more, actually this is more than 754 na in the market. Ganun na po kadami ang crypto bank, no? Sa mundo ng digital world. Next is NFT or non-fungible token. As simple as yan po ang unique digital version ng mga collectibles ng art or mga antiques. Okay, naintindihan po ninyo. Di ba sa real world meron tayong museo. Sa museo may mga paintings doon, may mga naka-display. Sa mundo ng crypto, NFT po ang tawag diyan. No? Kung saan hindi po nare-replika ang mga art na yan. So pwede mo po itong bilhin sa marketplaces like OpenSea. No? Pwede kang bumili doon ng NFT. Halimbawa ng NFT, ito, futuristic Nike shoe. No? Simple lang siya pero art yan. No? Halimbawa pa po niyan, ito, collection ng mga Bored Ape Yacht Club na NFT, but ibang facial expression ng mga ape. At ang binibid po dyan, 36 Ethereum. Para makabili ka, dapat meron kang Ethereum. At ang value po ng Ethereum, during this time na na-screenshot po ito, is 88,000 pesos in peso. Actually, ang value na ngayon is 106,000 isang Ethereum. Kasi nag-search ang Ethereum ngayon, nasa 1.9K na siya. So kung balikan natin, that is 3.1 million para makabili ka ng 8 na yan. Nakakatawa pero may value po. A lot of people accumulating NFT. Kasi nire-resell din po nila yan sa loob ng OpenSea at pwede nilang i-mark up. Now, once na nasa sayo itong NFT na to, pwede mong taasan yung bid. At doon ka kikita rin. So parang ganun siya. So, NFT and then next is Metaverse, yung sinasabi ko po sa inyo. At trivia lang po, ang pinakamahal na NFT is ito, 91.8 million. That is 4,800, nearly 5,000 Ethereum para mabili mo yung NFT na yan. The merge ang tawag. So para lang siyang itlog. Kumbaga kung nasa cellphone mo yan, naka-live wallpaper, gumagalaw siya. Pero ang background niya, black or yellow. So, ganun po yung NFT na yan. So, a lot of people are crazy about it. Kahit ako may nawiwindang din dyan. Pero, maganda kasi siya eh. Art kasi. Diba? So, now, next is Metaverse. So, naririnig nyo na yan sa tito ko, sa kapatid ko pala, si Mark Zuckerberg, no? An immersive and interconnected 3D virtual universe. Kung saan nandyan po ang combination ng social media, gaming, virtual reality po, no? Augmented reality. As simple as digital universe, digital world. Kung anong meron dito sa atin, nandito siya. May virtual economy, no? May mga wearable devices, digital avatar, yan po yung mga taong communities. No? Augmented reality, virtual economy, halimbawa, yan po, real estate. Pwede kang bumili ng real estate sa mundo ng metaverse. One of our coach dito, si Coach Sherwin, ang ating V3 po, and founder of RealQ Philippines, nakabili na po siya ng real estate sa loob ng metaverse. He has enough Ethereum to buy this one. Diba? Ganun po. At ang community niya, ito po, no? Pwede kang makipag-friends dito. Kumbaga, ito yung shopping mall or theme park kung saan ayan mga communities. Naka-avatar lang po yan. Kung wala kang friends in real world, dahil introvert ka, pwede dito. Mag-create ka ng maraming friends. Ayan, via avatar. Kung wala kang jowa, pwedeng maghanap dito sa metaverse. Pwedeng-pwede po. No? Ganun na po kaganda ngayon. Ka-advance po ang ating economy, online or digital economy. Gaya po ng sa atin, sa real estate natin dito, meron sa metaverse, concentrated po dahil ilan lang ang players. Ilan lang po ang buyers and sellers po sa metaverse. Kaya
ang survey, according to the experts, tataas ang value niyan. Mag-a-appreciate siya. Katulad lang din ng property natin at lupa, nag-a-appreciate siya as time goes by. Kasi ang adoption po ng metaverse is North America, marami po doong na ano sa metaverse. At tayo po all over the world, Pilipinas po ang pinaka top number one talaga siya, no? Kung i-search nyo in terms of metaverse adoption. So may mga metaverse tayo na pwede nyo i-download ngayon. Kung i-check nyo po, i-search nyo dyan. So ganun na po ka, ano, no? Hopefully, naintindihan nyo kung gaano kalawak ang blockchain. Ang pag-uusapan lang po natin ngayong gabi about crypto. So for you, ito yung pera natin, ilalagay natin sa bangko. At kung addict ka sa mga arts, pwede kang bumili, kailangan mo na neto. Ngayon, kung gusto mong bumili ng real estate dyan, dahil yun nga yung profit growth niya, pwede kang bumili, pero para ka bumili, kailangan mo ng pera. Now, what you have to do is to open a crypto bank. Halimbawa po, Binance, one of the largest bank, no? O-open ka lang dyan, dyan mo ilalagay yung asset mo, digital asset mo, it is either NFT po or digital asset cryptocurrencies, pwede po dyan. To accumulate din, mag-open ka nyan, at ang gagawin mo po is to trade crypto. At ito po ang itsura sa loob ng Binance pag nag-trade ka ng crypto. Nakikita nyo po yan, yan po ay mga candlestick, yan po yung chart. Yan po ang i-analyze mo para makapag-accumulate ka ng cryptocurrencies. Sa mundo po ng digital kasi, tatlo ang pwede mong i-trade. We have forex and stocks, and lastly, cryptocurrencies. Bakit po nire-recommend ko ang crypto? Kasi ang forex, let's start with stocks. Ang stocks po, ang unang makapag-benefit niyan, mga major shareholders lang. And that is controlled by the corporations. Like San Miguel, Jollibee, mga BDO, Metrobank, sila po, no? Sila po yan, pwede kang bumili ng stocks dyan. Pero, ma-receive mo yung ROI dividend mo, matagal pa, ilang taon mo na lumipas. So, hindi siya designed para sa day-to-day na income mo. Next is Forex po, no? Yung Forex, foreign exchange, palitan ng dollar sa peso, peso sa yen, yen sa Hong Kong dollar. Pera ng iba't ibang bansa, buy and sell. Why am I saying hindi siya design? Again, ang value ng fiat ngayon is pababa na dahil pa inflation. It is not designed, hindi siya recommended na mag-accumulate ka niyan, no? Or gawin mo siyang business ang forex. Mahirap po kasi may inflation na. At may mga bansa na nile-legalize na nga po ang crypto at hindi na fiat. So, ibig sabihin, nadi-devalue na, nawawala ng value. So, anong next? All you have to do, yung choice mo na lang is crypto if you want to go to trading business. Crypto po. Maganda, decentralized siya. At ma-access mo siya. At you can trade daily. Magpa-profit ka po daily. No? So, ganun po, no? Crypto, forex, and stocks. So, crypto, sa Binance, isi-trade mo yan, buy and sell ka manually. No? Para hindi ka po ma-scam. No? May iba kasi na naghahanap lang sila ng profitable trader ko, no? A professional trader at fina-fund lang nila yung trader at yung trader na yung mag-trade. Unfortunately, yan po ay scam. Marami mong nai-scam dyan. So, para hindi ka po ma-scam, gagawin mo, attend ka ng mga trading courses. Mag-enroll ka po. At ang tuition fee sa mga course na yan, hindi bababa sa 70 to 80K. Enrollment pa lang yun. Tuition fee pa lang yun. So, ganun po kahirap. After mong mag-aral, it takes a lot of experience para maging profitable na trader. At para kumita ka, kailangan marami mo ng sunog. Diba? Nalulusawan ka muna ng 1,000. So ano ang aralin ko? Ito po. Mga double top, head and shoulder, no? Mga chart po, no? Mga indicators. Ganito po. Yan kung kailan tataas yung market, kailan bababa. Yung mga resistance, yan po. Support lines, yan po ang aralin nyo. And in the live market, magiging ganyan na siya. Marami kang monitor na titingnan. Okay? Kasi nga, ayan, you have to technical analysis them, yung tinitrade mo. Dapat may trading journal ka, isi-set up mo ng maayos, babasahin mo yung volatility ng market, lahat po gagawin mo. Magbasa ng mga news kasi may mga balita na nakaka-apekto sa galaw po ng market. Halimbawa po dyan yung mga malaking investor, like mga whales na tinatawag, na really have the influence to move the market. And ikaw as a person, kailangan emotionally stable ka. Hindi pwedeng galit ka dyan, depressed ka dyan, bago ka umupo dito, dapat stable ka. Financially, mentally, spiritually.
And lagi mong tatanggapin na laging may talo. Ganun po ang manual trade. So, are we learning? Are we learning po? No? Patay po ng number 2 dyan. Sino po ang mga manual trader dito? Sino po ang nakaka-relate? Real talk po yan, totoo po yan. Dahil may mga coach dito na formerly manual trade at nararanasan nila yan. Hindi na nakakatulong, hindi na po nakakain sa tamang oras kasi kailangan magbantayan yung market eh. Now, lahat po ng robot natin, no, na nakikita nyo sa paligid, merong robotic delivery, merong robotic vehicle, si Tesla, si Jollibee nga, may Jollibot eh. Diba? How much more po sa trading na very highly advanced ang ating industry, blockchain po. Okay? So, ang bottom line ko po dito sa inyo, na pag sumabay po kayo dito, or kahit gaano po kayo katagal na sa kumpanya pinagtatrabahuan nyo, not to discourage employment, gaano na kayo katagal dyan, at saka yung skills nyo, pag nag-adapt ang company nyo ng AI or robot, matatanggal ka po. Mare-replace at mare-replace ka. So, ang mangyayari dyan, magiging obsolete ka po at mawawalan ka ng source of income. So, ganun siya. Good news. Okay, are we learning? Isa-shoutout ko muna mga nag-ano dito sa atin. Alright, thank you for participating po, no? Ayan, shoutout to Sir Ralph Jumel Calexto. Ayan, thank you for participating, sir, no? Sir Bonnie, ayan, thank you, sir. Sino po dito? Si Tudamon. Meron tayong Tudamon, ha? Tudamon talaga tayo ngayon, ma'am and sir, no? Si Sir Masibang, LP2 Junior. Learning po. Alright. Thank you so much po, no, for participating. Good news po yan ngayon sa inyo na nandito. We are using robotic din in terms of trading cryptocurrencies. Ayan. Ano po ang robot na yon? Ang tinatawag po, let me introduce you, Royal Q AI bot. Yan po ang ating makabagong robotic trader para mapabilis po ang accumulation ng pera natin or cryptocurrency. Disclaimer, Royal Q, we are not an investment company po, ma'am and sir. We don't sell any securities. Okay? The question is, trading bots are regulated or legal? Yes po. Yan po ay legal worldwide. Wala pong any financial regulation that prevent or restrict trading bots. Lahat po ng crypto bank natin may trading bot dahil alam nila na pupunta tayo sa robotic trading. Okay? At ano po ang mga crypto bank na supported ng ating robot, ng ating AI? Yan po, top 10 and top 20 na mga crypto bank. Binance, Kraken, Bybit, Coinbase, OKX, and the DAX, and Huobi po. Yan, mga top 10 po yan or top 20 po. No, depende sa galaw po ng market natin. Alright, yan po ay mga trusted na po ang high score nila in terms of trading cryptocurrencies. Ang trading volume po nila ay billion-billion na. Okay? Now, paano mo i-connect ang inyong crypto bank sa ating Royal QAI bot? Via API management po, ma'am and sir. So, ang API po ay galing sa ating crypto bank. All you have to do is copy-paste the access key at i-connect po natin dyan sa Royal Q. Anyway, we have tutorials for this one. This is very technical po. May tutorial tayo at mabilis lang po ang pag-bind. Okay? Now, the question, paano po magtrabaho si Royal Q or ang ating robot? As simple as to buy low, sell high. In general, trading po is buy low, sell high. Pero sa manual trade, hindi po nasusunod yan. Ang ginagawa po nila dyan, naging buy high, sell low. Yan po, no? Yan po ang realidad dyan. So, those are the power po of innovation pag gumamit tayo ng robot. Nagagawa natin ito. Making our everyday life convenient, lalo na sa pag-accumulate ng trading. So, ngayon, ang pag-trade po dito or pag-earn dito sa Royal Q is dalawa. AI trading, yung trading alone, at pangalawa, subscription po. Unahin natin ang trading. So sa mga bago na hindi pa po nakakita ang Royal Q, ito po ang platform. Once you download, ganyan na ganyan po ang itsura niya sa mobile phone. Okay, ganyan na ganyan po. At ang trading na ginagawa niya, trading strategy, tinatawag pong quantitative trading strategy. Marami po kasing trading strategy, but ito ang ginagawa ng ating bot. Refers to an approach that relies on mathematical and statistical models to make trading decisions for us. No? Ngayon, ano yon ibig sabihin?
Ibig sabihin po, mathematically computed ng ating robot ang pagbaba at pagtaas po ng market. No? Siya po ang gumagawa ng tinatawag nating fundamental and technical analysis. So kung saan nagkakaroon po dyan ng opportunity to buy and sell, which are both can execute and automate the trades na hindi po kayang gawin ng manual trader. So quantitative as simple as maramihang bili, maramihang buy and sell po. Depende po sa nilagay po nating capital, no, sa ating bot. So kaya dito, ma'am and sir, wala po tayong pinapromise na fixed income or guaranteed ROI na ang 5K mo gawin kong 10K in 2 days. Ang nangyayari po dyan, ang 5K mo gagawin kong 5K ko. Diba? Yun po yun. So, that is red flag or scam po. Okay, so dito wala pong ganyan dahil unpredictable po ang galaw ng market. Meron pong nakakaalam. Kasi pag meron ng nakakaalam, predictable ang market, hindi sana marami pong yumayaman. Hindi sana marami ang nasusunugan o nalulusawan. Tama po. So dito, nakadepende po ang puhunan na nilagay nyo sa ating robot at sa galaw po ng market. Alright. So, now, ang pinakatrabaho ng ating robot is to make profit for us. Yun naman talaga ang goal, kaya tayo nag-hire ng robot eh. Objective is 0.5% to 5% nagre-range ang kanyang potential profit depending on volatility. Ano po ang ibig sabihin ng volatility? Ibig sabihin po, magalaw. Ito po yun. Kasi ang galaw po ng market is either uptrend or downtrend. Minsan meron pang side trend or sideward. Pero expected po na pag yan ay nag-downtrend, walang ibang pupuntahan yan, kundi tataas or aangat. Okay? And remember, market always recover. So volatility, maganda yan, opportunity po yan, or advantage po yan ng ating robot. Pag sa manual trader, yan po ay highly stressful and highly risky po yan. Alright? So again, sa manual, technical analysis, ikaw ang mag-analyze ng chart na yan. Yan po, ng galaw ng market. Updated sa mga balita, ng crypto news, no? Emotions, human as we are, may tao tayo. Halimbawa po, no? Yung top 1 sa school, kahit na nagsunog ng kilay yan, kinabukasan, nung nakita na yung question sa exam, nagulat or biglang na mental block o hindi na makasagot. Pinangunahan po ng takot or kaba. Ganun how much more sa trading na very critical ito, may involved na pera. So emotions. It's better po to trade na walang puso kasi hindi tayo naapektuhan. Diba? Yan po, no? Live data compared to bot, tayo po ay nagtitrade sa tinatawag na spot market. Okay, sa mga bago po, marami po kasing market sa loob ng crypto bank sa trading market, no? We have spot, derivatives, futures, but our bot is only trading in spot. At may new update siya, actually pwede na mag-trade sa futures market. Spot, ito po ang low risk na market at recommended sa mga beginner na gustong pumasok sa crypto at gustong kumita. Yan, spot market po, ibig sabihin real time po ang data. At no emotion kasi po, robot po, hindi, wala po yung emotion, emotionless siya. And all you have to do is to set up the quantitative trading parameters at yan po ang susundin ng ating robot. Based on the instructions na sinet up mo, yan na ang susundin niya to execute the trading, no? The trades, the buy and sell. Maliwanag po, no? Type number 40. Ayan, type number 40. Okay? So, assuming po that the desired profit ng ating robot is 20%, mag-execute na po yan ng 1% times 20%. Ibig sabihin, some benting tigwa 1% ang i-execute niya. At magti-trade po siya 24/7, 365. Super intelligent robot. Bakit po? Sa manual trading, pwede kang mag-trade siguro 2 hours, straight 4 hours, pero 24/7, you cannot make it. Kasi matutulog ka pa, kakain ka pa, maliligo ka pa. But the bot, walang ganun. No, tuloy-tuloy po siya. Remember po, robot or Royal Q is our tool lang. No?
para matulungan tayo mabilis ang accumulation ng ating crypto at especially sa mga wala po talagang background sa crypto, pwede po kayong mag-start dito at gustong kumita. Okay? Assuming, give you a scenario po na tumaas ang market ng 1.3%. Ayan, 1.3%. Ang gagawin ng bot po, naka-standby lang to sell anytime. Kailan po siya magsisell? Pag na-trigger yung setup mong 0.3%. Magsisell na po siya. At magte-take ka ng malinis na 1% take profit. Yun naman ang pinaka-goal natin, 1%. Okay? Pwede pa naman yung tumaas, no? Pwedeng 0.1 yan or 0.2. Depende. Once triggered, magsisell po siya. Yan po ang tinatawag na ni quantitative, no? So, dito, assuming first buy-in mo is $20, no? Ayan, depende sa nilagay mo talagang puhunan. Hindi lahat ng puhunan na nilagay natin ay ibabay ni bot sa isang bilihan lang, no? Hindi siya ganon. Pwede niyang iset up yan hanggang sa pinaka-deeper price, makakabili siya. So, hindi naubos ang pera natin sa isang bilihan lang. Okay, maliwanag po yun. At if tumaas pa po ang price ng market, anong gagawin ng robot? Naka-standby lang siya, wait again for the trigger, 0.3%, at magte-take ka ng malinis na 9.7%. Maliwanag po? Yun. So, basic lang po, no? At when po siya magbabay, kasi what if nga po, coach, mas nag-down pa ang market, pinaka-deep. So, aantayin niya lang, kasi alam niya naman kung kailan tataas yan, napapansin naman ng robot yan. So, pag tumaas po yan ng 0.5, magbabay na siya. So, eto po ang scenario niya. So, ganon, hanggat hindi po natitrigger, hanggat wala pong 1% dyan, hindi po yan mag-execute. Naka-standby lang siya. Meron po tayong tinatawag, ang bot natin, na holding power. Or sa cryptos lang, huddle. Mag-huddle lang siya. Ibig sabihin, naka-floating loss lang yan. Normal po yan yung floating loss kasi nga, ang market volatile. Normal po na may pagtaas at pagbaba. Market fluctuation nga, kaya nga market price. So, ganun po siya, no? Gaya ng gasolina, presyo ng gasolina, may pagbaba at pagtaas. Ganun din po sa trading. Alright? Ito po ang big picture niya once na nag-execute. I think this is in Binance. Actually, this is from Coach Louie, no? Ganito po mag-execute ang bot natin. At napansin ko kanina, I think this is Ethereum based on price pa lang. No, Ethereum ang tinitrade dito. So makikita nyo po, S means sell, B means buy. Nakikita nyo maraming buy, maraming sell. Yan po ang tinatawag nating quantitative trading. Marami ang bili, marami ang sell. No, marami ang sell, marami ang buy. So ganun po siya at tuloy-tuloy po yan 24/7. Pag ang manual trader gagawa niyan, hindi na po niya ma-execute yan. Baka hanggang dito nga lang yan sa part na yan. Dito wala na. So, namimiss niya yung iba dyan. No, sa robot, wala pong namimiss yan. Wala po siyang namimiss na opportunity. No? So, ganun po. Kung sa manual trade yan, scalping po kasi yan highly risk. Highly stressful yan at risky talaga. Kaya marami po ang natatanggap. Now, the question, meron na po bang kumita dyan, Coach Patty? Yes po. Actually, ito, na-update ko lang based sa mga sinend ng mga subscribers natin, ng profit nila. November 9, today's November 9. Ayan, based on data niya, $2 na screenshot niya. But yesterday, 77, 96 USDT. Other day, 139. And last November 5, may iba naman, 115. Iba-iba po, no? Ito, nung November, yung today, 41 siya. No, ito naman, ito po, mapapansin nyo, ito po ang trading profit ng V6. Mamaya malalaman po natin kung ano yung V6 na yan. Ito po ang profit niya, trading alone. No, hindi bababa sa $10,000 ang kita niya per day. Trading profit po yan. So, napapansin nyo, iba-iba siya ng kita. Kasi iba-iba po ang kapital. At iba-iba ang coin na tinitrade. At bawat coin, iba-iba ang galaw. No, volatility niya. So, ganun po, napapansin nyo, iba-iba siya. Yan. So, that's why, sinabi ko kanina, wala pong fixed income. No? Hindi po namin malalaman kung magkano ang balik sa'yo sa kapital na nilagay mo. Given po, itong subscriber na ito, last 2021, this is a year after halving po, makikita nyo, napapansin nyo, 1,000 USDT per day,
2,780 USDT, 1,340 USDT, 913, 132, 234. In peso, yan po yun. In 6 days alone, ang tinake profit niya po sa pera natin, 489,550. Tanong niyo po magkano ang capital, bakit passive siya per day? Literal na walang gagawin. Literal yan, pagising mo, yan na yung nagre-reflect sa robot. Tanong niyo po magkano? Ang kita niya po dito is 2 million. Ay, kita, profit po. Profit, capital rather, ang nilagay niya. No, 2 million para kumita siya passive. No? Ngayon po, may naisip po ba kayong traditional business or any business po na pag naglabas kayo ng 2 million, after 6 days, mababalik na yan? Or kukita kayo ng kalahating milyon? May naisip po ba kayo? Kasi ako wala po. Kasi kung magpa-franchise ako or magta-traditional business ako, coffee shop, yung 2 million, magagastos ko na po as capital expense or operating expense. Furniture and fixture pa lang, bibili na ako ng equipment para sa kape eh. Sa products, bibili pa ako mga ingredients. Sa promotion, no, pipinturahan ko pa yung narentahan kong commercial space sa aking coffee shop. Magde-design pa ako. E di, yung 2M mo, ubos na. Wala na. Hindi ka nag-ROI ng 6 days. Mag-ROI ka 10 years, 15 years later. Is it too good to be true po sa trading? No. Achievable po yan. Totoo po yan. Marami pong kumita dyan. Actually. No? Achievable po. Smart goals po yung trading natin. Okay? But here, sa robot natin, kailangan mong mag-capital para po, I mean, in trading in general, maglabas ng malaking capital nila. The bottom line here is robotics po. Ganun kaganda. Napapansin nyo, bawat sector natin may robot na. Ganun din po sa trading meron na. Mas pinadali na siya. Yung mga manual trader, kahit galing na po sila kagaling or ka-profitable, napapagod at napapagod po yan. Marami na po kaming subscribers na galing sa Forex. 2 years na hindi pa kumita. So dito, all you have to do, yung nilagay mo doon, nilagay mo nilang dito sa robot, kikita ka pa. No? What to do? Coach Patty, all you have to do is subscribe sa ating robot. Kumbaga, rerentahan mo siya. 120 USDT per year po yan, or annual. That is nearly 6,900 or 7K po in peso. Yung 120 USDT na yan, sa fiat 7K po yan. Bakit Royal Q? Proven and tested na po. 1.8 million users na ang gumagamit ito worldwide. Present po, 200 plus countries, may sabihin worldwide. At ang na-generate na profit niya, 136 million USDT na in trading alone. That is 7.59 billion in peso. Kung hindi ako nagkakamali. No? Ganun po siya. So before din po ako pumasok dito, do ang nag-offer sa akin, kaibigan ko, I also studied Royal Q po kasi ayoko ma-scam. Marami pong AI robot-robotan sa labas. Marami na siyang kasamahang robot-robotan na introduce sa market si Royal Q. Pero nasaan na po sila? Naging fly-by-night, nawala after 6 months. After 1 year, hindi nakapag-survive, no, sa demand ng market. Okay? So, si Royal Q po, proven, kumbaga, in terms of track record, meron na siya. At bakit robot at hindi ka magmamanual? Never on leave po. Doesn't fall sick. No need to eat or rest. Go to the toilet. Doesn't sleep. Working 24/7. No? So, sa manual trade, nagpapahinga pa yan. No? Naliligo. Baka nang time na naligo siya, may na-miss pang trades doon. Na possible profit sana. No? Of course, meron lang po tayong gas fee. No? May gas fee lang po tayo sa ating trades. So, erase po natin. Medyo, pasensya po muna kayo sa sulat ko. Are we learning po ba? Naintindihan po ba yung galaw ng ating robot? So, yun po, no? We have 20 USDT lang po na gas fee. Kung baga, every winning trades, meron pong gas fee, no? Kung baga, sa sasakyan, hindi siya gagana, no? Walang fuel, diba? So, ganun din po ang robot. Kaya lahat po ng mga, nasa galing na po sa trades, alam na po nila yung gas fee. Okay? Now, the question is, yes, coach, magsusubscribe ako. The problem is, do you have 2 million to trade? No? Na para passive ka. Meron ka bang trading capital na 2M?
Karamihan po sa atin, wala po. Tama? Wala po. So, anong gagawin natin? Good thing po, great news, no? Palakpakan niyo po, si Royal Q, we have this so-called subscription business. Ano yun? Actually, matagal na po ito. Matagal na po itong business model na ito. Sino ang mga nandyan? Yan, we have Netflix po, YouTube TV, Disney Plus, Prime Video, HBO. Yan po ang mga kumpanya na nasa subscription. Sa entertainment, andyan si Spotify, YouTube. Sa atin po, andyan si PLDT, Globe, Smart, Sun, Sky Cable, Signal, Viva Max. Ano ibig sabihin po ng subscription? Nagbabayad ka muna bago mo ma-avail yung isang services. Either monthly po yan or annually. No? Halimbawa po, Netflix. Meron pong 200.37 million. Impossible wala pong nakakilala sa inyo kay Netflix. Alright? So, Netflix po, meron po, based on data sa Statista, meron po siyang subscriber na 200.37 million. Kasama na po ako dun. Nagbabayad ako every month kay Netflix ng premium na 549 pesos. That is actually around 10 or 11 dollars, no? Assuming $10 po per month. At ganyan po kadami ang subscriber ni Netflix. Kumikita po sa Netflix ng 116 billion per month. Numbers game po. No, numbers game. Hindi po, ano yan, theory or gawa-gawa ko lang yung mga number yan. Based on statista po yan, survey. No? Ganun ka-passive. Ibig sabihin, nung nag-subscribe ako kay Netflix, may pumasok ba sa akin? Wala. Si Netflix na naman kumikita sa akin every month. 549. Times 12 yan, magkano binabayad ko sa kanya every year. Diba? Ganun po ka-passive ang subscription. Now, given we are in Royal Q, bakit po subscription? No shipping cost. Kasi yan po ay mobile application. Wala naman pong tangible products na isi-ship. Wala pong food supplement or kung ano-anong kape, pampaganda, pampakinis, pampaputi. Wala po. As long as you have smartphone, access to internet, good to go. Lifetime passive income po. Subscription po kasi recurring. No, pag lahat nagkaroon ka ng 100 na subscribers, nag-renew lahat yan next year, pasok, meron ka pong rewards. No? Stable income, unlike selling of tangible product. Bakit po? Robot yan. Hindi po katulad sa traditional business na nadi-demotivate yung tao. Di ba sa traditional business, ng example, direct selling. Pag nagbenta ka po, or may tao dyan, may distributor ka, hindi naman lahat ng distributor mo ay araw-araw may benta. May iba dyan napapagod pa kasi house to house. Now dito, robot po, hindi po nadidemotivate yan, hindi na-apektuhan kung anong negativity ang naririnig sa social media o sinasabi ng customer. Wala pong pakialam. So that's why stable yan. Tuloy-tuloy as long as nakasubscribe yung tao, tuloy-tuloy ang kita. Worldwide market, borderless po. Dahil blockchain tayo, ang blockchain worldwide po. Crypto worldwide. No? No boundaries, borderless, 200 plus countries present ang royalty natin. That's why nung pandemic po, ang pinaka-booming na industry at maraming kumita, trading po. Kagandahan sa atin, nasa trading tayo. Robot nga lang, which is very good. Minimal overhead expenses like rental and salaries. Wala po. Wala naman tayong nirerentahang commercial space. Hindi naman tayong nagli-lease. No, na nag 50K per month bayad or katulad ng mga stall sa food court, mga ganyan sa mga mall, hindi tayo nagbabayad ng space dyan. Up po ito, no? Walang rentals, walang pinapasahod. Minimal ang binabayaran natin kasi may subscription fee. Alright? No? Ganun po kaganda ang subscription compared to other traditional business. If pasukan mo naman ang online selling, wala po, we have risk in terms of ordering online. Di mo nakikita physically yung items. Sinisend zone ka pa. Lalo na't marami ka ding kalaban kasi saturated masyado ang market ng online selling. Kung nagbebenta ka ng damit, maraming nagbebenta ng damit. No? Dito po, iilan pa lang tayo. Iilan pa lang. Alright? So dito po sa ating business, si Royal Q, sa subscription business, may tinatawag tayong rewards program, as simple as referral program. Meron tayong rank na tinatawag from V1 to V6 po. Yan. Ang aking rank ay V2 na. Okay?
mayroon tayong rank dito na V3 na. Yan, malalaman natin yan. Makikita nyo po dito, habang pa-promote ka ng pa-promote sa higher rank, tumataas din po ang rewards at yung qualification ng community of subscribers. Halimbawa po, ma'am and sir, ngayong naintindihan mo na si Royal ko, share mo. No? Kasi nang share mo, meron ka ng link, share mo sa kaibigan mo. Once you share, nagustuhan, meron kang 30 USDT. That is around 1.5 or 1.7 in peso. Share mo ulit sa isang mong kaibigan, 30 USDT ka. Share mo po ulit 30 USDT yan. Unlimited 30 USDT po yan. At lahat ng kaibigan mo, pag naglabas po yan ng trading capital, meron ka pong gas fee. 20% po. Every winning trades, meron kang trading profit din. So, ganun po siya. Once you subscribe, matik po, V1. Now, paano maging V2? Share mo yung Royal Q, nag-activate ang kaibigan mo. Sa 3 mong kaibigan, yung 3 kaibigan mo na yan, share din sa mga kaibigan nila kayo umabot ng 17. So, ang total ng community of subscribers mo is 3 plus 17, 20. Ibig sabihin ng 3 referrals, lahat nag-direct or nag-activate gamit link mo. Now, magkano po ang rewards dyan? 40 USDT na po, hindi na 30 USDT. Or 2K to 2 po yan in peso. Depende sa palitan ng dako. Pero nasa ganyan po. At lahat ng V1 under sa community mo, lahat ng 17 na yan, meron ka pong 10 USDT or 500 pesos. Isn't it amazing? Yes or yes? Type po dyan. Power. Power mo naman, coach. Walang option ah. Siyempre po, no? Wala na po kayong makikitang lalamang po sa minimum wage na sahod pa din ay 500 na ito po ang rewards. Halimbawa, TikTok is like around 300. Referral ang bayad. Si GCash, 50 or 100 lang. Ito po, 500 o indirect. Tapos ang direct mo, 40 USDT. That is what you call referral program. No? At meron ka pong mag-earn ka pa ng 30%, hindi na po 20 ng gas fee sa lahat ng V1. Now, paano po maging V3? So, actually, eto, dahil dito ako, V2 ako, sa community ko, more than 20 subscribers na ako. So, bawat V1 ko, meron akong ganito. At ang direct ko ngayon, okay na. So, meron akong pangkape. Alright? Meron akong pangkape. So, now, paano ko promote sa V3? Yung 3 mong kaibigan kanina, naging V2, ibig sabihin, merong mga 20 na subscribers. At nag-direct ka pa ng another V1 mo, ibig sabihin, umabot na ng 5 plus 95, that is 100 community of subscribers na. Magkano na po yan, coach? Ang reward mo po dyan ay 550 USDT or 25 or 27. No? At ang gas fee mo, 40% na. At ang indirect mo ay 20 USDT. Halimbawa, lahat ng V1 nyo po, lahat ng V1 mo, as long as member yan under ng community mo, meron ka pong unlimited 20 USDT. Total po yan ng 20 times 20, 400 USDT, 20K po. Sapat na po ba yan sa pangkape nyo per day? Sobra-sobra pa. Diba? No? Yun po ang V3. Hawaan nyo na po yung V3 natin, Coach Richard Jan Cabornay, Coach RGC, ang ating V3 po. Yan po ang kinikita niya. Kahit sino sa akin, Coach Alec, no, Coach Carlos, Coach Louie, Coach Miko, sino man dyan mag-activate, pasok po sa kanya lahat yan. Kasi kami ay under ng community niya. Okay? Ganun po kapasib. Numbers game lang po tayo dito, hindi po tayo nang ha-hype. Okay? So the rest, rank po, mabilis na lang po ipaliwanag yan once we reach V3 po. Sa ngayon, magsimula tayo sa V1. And when we are inspired enough, motivated enough, then we can be promoted sa V2 and V3. The question is, meron po bang kumita? Yes po, coach. Yes po, ma'am, answer. Halimbawa, balikan natin in the time of halving, may taong nag-subscribe kay Royal Q. 30 USDT kagad yon, balik sa kanya. Para malaman nyo na totoo, withdraw nyo kagad. Paturo kayo sa coach nyo paano ma-withdraw. Nung very much, April ng 20, may gas fee. At nung 21, April 21, 3 kaibigan niya nag-activate, 90 USDT kaagad siya.
No? 90 USDT kaagad. 30 times 3, 90. So, gas fee, gas fee, gas fee. Hanggang sa umabot na po ng ganito kasi dumadami na po ang kanyang community of subscribers. Alright? So, I can show you potential or average income, magkano kinikita per rank. V1, syempre, bago ka pa lang, new subscriber ka pa lang, 0. Pag V2 ka po, 20 USDT per day. Pag V3 ka, 50, V4, 300, V5, 2K, V6, 5K. Actually, depende po yan kung paano mo trabahuin si Royal Q. Pwedeng bababa, pwedeng humigit ka. Dahil lang mga coaches natin dito, magagaling na. I think, sa iba dito, nasusurpass na to. This is based on survey lang sa mga nauna na ng mga subscribers po natin. Na ganyan po, potential income, hindi po ito promise. Potential po, it means average lang na kinikita. Okay? So, halimbawa po itong taong to, sinare niya si Royal Q sa 28 niya na friends or classmate. Sa 28 na yan, 18 po ang nag-activate gamit yung link niya. So, meron siyang 18 subscribers. Fast forward, yung 18 niya, naging 16K na. 16K subscribers. Alright? At during the time na na-screenshot ko ito, ang kita niya cumulative is 69,000 USDT. Yung tao na yan ay V6 na po. At ito na po ang kita niya actually. At yung pinakita kong trading profit kanina, sa kanya po yun. At saan galing yung capital niya? Dito po sa trade, sa kinikita niyang rewards sa affiliate, sa subscription, na hindi bababa po sa $10,000 per day. At ang taong to, kumikita na sa 38.96 million sa pera po natin. Sabihin natin palitan is $50. Ang tanong ko po sa inyo, enough na po ba ang 38.96 million para po magising kayo sa mga pangarap yung matagal nang natutulog? Na pwede palang, may chance pa pala ako after pandemic na buhayin yung pangarap ko. Actually ako, nung pandemic, nawalan po ako ng trabaho, ma'am and sir. Wala akong ibang source of income kundi maging ahente ng real estate and insurance. Yun po. Pero hindi po passive ang income kasi hindi naman araw-araw may benta ng insurance and real estate. Ang hirap maghanap ng taong may pambili ng property. Kasi ang hanapin mo mayaman Chinese na mayaman. Kasi binibenta ang property sa Maynila, Binondo. So ang hirap po, no? Now, nung pandemic, ganun yung ano ko. So eto, nakita ko si Royal Q, hindi na ako nakatubili, no? Hindi na ako nagpatumpik-tumpik, nag-subscribe ka agad. So, lahat naman tayo may pangarap. Magkakaroon sa sasakyan, no? Lupa, savings. Pag nagkasakit tayo, may pambayad sa hospital. Parang ganun, na hindi na isang kaig, isang tuka. Sakto lang. So kayo, alam ko po, may presyo kayo sa mga pangarap niyo. So kung si Royal Q po, magiging avenue ninyo, may chance po kayo dito. Alright? The good thing now, pag V6 ka po, meron pong total profit sharing sa lahat ng V6. Kaya ng November 1, a year after halving po, naka-receive si V6 ng 65,000 USDT po na profit. I don't know how much is this in US in peso. Hindi ko na nakalculate. But yan po, that is a million, I think. So, smart goal po ang subscription business. By the numbers na lang po tayo, hindi po hype. Kung magkaroon ka lang, sabihin natin 200 subscribers po, no? 200 subscribers na lang, times niya po na yan, depende kung ano pong rank nyo. At lahat yan nag-renew. Parang Netflix din, passive po kayo. All you have to do is take calculated risk. Hindi yung risk lang na hindi calculated na go lang ng go. Basta business makita, okay na ako. Ang nakasalalay po dito, pangarap natin. Halimbawa po, no? Halimbawa na lang natin si Smart. Sino po ang mga Smart user? Smart na SIM card. Ako po, Smart. Si Smart po may 66 million na subscriber. 60, dito lang po sa Pilipinas. Pag lahat ng 66 million na yan nag-load ng 1 peso, load po ng Pantex. No? Isang araw pa lang kumikita na siya ng 66 million. Ang tanong, sa isang tao ba maglo-load tayo ng 1 peso? Minimum po actually 50 pesos pang data natin. So si Smart kumikita sa atin na hindi lang 66 million.
Logic na lang po tayo. No? Globe, 43 million subscribers. Si Dito, 6.2 million. Kasi Dito is new in the market. Pero may 6.2 million times mo na lang. No? Smart goal. Kasi nga po, no? Let's erase muna. Smart goal yan. Smart specific. Dahil may time lang na hanggang V2 ka. May time na hanggang V3 ka lang anong buwan. Measurable, may law of leverage kasi nga subscription eh. Namo-multiply natin yung effort and time natin sa ibang tao gaya ni PLDT. Hindi naman si mismong PLDT ang nagbenta ng wifi sa bahay nyo. Meron siyang ahente. Ganun din po si Royal Q. Maghanap tayo, mag-create tayo ng maraming subscriber po na mag-offer ng Royal Q. Attainable. 20 subscribers na nagawa po namin. Ako nga wala akong kakilala pero nagawa ako. Na-offer ko sa Rhymes, hindi ko kalala. Nagtiwala lang sila. Na-achieve ko yung V2. Realistic numbers game. Realistic lang, hindi pang hype, no? Kung meron kang 100 subscribers, times mo lang, yun po. Time bound. May time frame. Hindi ka forever naging V2. Hindi ka forever V3. Meron po tayong coach dito. Record breaker, no? In 60 days, finast track niya, na-achieve V2. Are you here, Coach Alvin? Raise your hand, palakpakan po natin. In 60 days, ganun, hindi mo mapipigilan ang taong may pangarap. Kaya nga ang team niya unstoppable eh. Ganun po, business-wise, maging smart goals dapat ang establish natin. Kahit anong businessman yan. Kaya sinasabi ko na siya, wala na po ibang business kung... Ang business kasi, wala namang madali. Pero sa lahat ng madali, ito na po yun. Ito na, sa lahat ng mahirap, ito na yung madali. Royal Q. Now, ang tanong ko po sa inyo, we are 37 people here in the room. Maraming salamat at nagstay ka pa. Ito yung good news para sa iyo. Sabi ko kanina, may Bitcoin halving na darating 2024 April. No, fourth halving ng Bitcoin, makinig po kayo. Fourth halving ng Bitcoin, ibig sabihin, nagka-cut yung block reward ng miners into 3.125 BTC. Remember, dalawa ang kitaan sa Royal Q, trading at subscription. Sa trading pa lang, dahil wala kang capital, hindi ka na makikinabang sa galaw ng market pagdating ng Bitcoin halving. Ma'am and sir, my dear friends, hindi ka na makikinabang. Wala kang capital eh. Diba? Hindi ka makapag-accumulate ng Bitcoin. Magkano ang Bitcoin? $34, that is 2 million in peso. Meron ka bang 2 million? Wala. So, hindi ka na makakinabang. Ngayon, paano makakinabang ordinaryong tao or tayong ordinaryong mamamayan sa darating na Bitcoin halving? Paano natin ma-take advantage ang movement ng market? Build ng maraming subscribers. Bakit po? Pagdating ng Bitcoin halving, maingay ang market ng Bitcoin. Ngayon palang maingay na. Kasi nag-36 ang price ng BTC. Ethereum 1.9. All-time high na yan ngayon. Na-break, hindi pa na-break sa Bitcoin, 69,000 eh. Ibig sabihin, maingay sa social media. Lahat ng tao na sa social media po, nag-scroll, makikita dyan puro Bitcoin, Bitcoin, crypto, crypto. At hindi lang Bitcoin. Lahat na nasa community ng Solana, Dogecoin, BNB, XRP, maingay ang community. So, lahat ng tao, curious dyan, uy, magki-crypto ako, marami na pa-profit ah. The question is, paano mo matutulungan yung mga taong gustong pumasok sa time na yan, sa crypto? Either papasok yan manually or ma-scam sila. Kasi marami scammer, take advantage din yan. Sa totoo lang. Real talk lang po tayo. So, ang gagawin natin, mag-build ng maraming subscriber po. Pag naka-build ka na maraming subscribers, mabilis kang umangat. So, yung social media, ma-hype. Ibig sabihin, marami papasok sa crypto. Magpapanic buying ang investor, increase in adoption ng Bitcoin, increase in trading volume ng Bitcoin, tataas ang market cap. Papasok ang corporations, makikita ng government. Ganun po ang flow ng innovation or evolution po natin or adoption. Nagpa-panic buying, nafu-FOMO. Ayaw nilang ma-miss sa ganitong opportunity, nakikita sila. That is why papasok sila. Ngayon, dahil tayo ay nasa robotics, chance natin yon na ma-educate yung tao na papasok ka sa crypto, mag-robot ka na. Para ma-take advantage mo yung year ng halving. Kasi pag manual ka, hindi ka na maabutan ka ng pagbaba ng market. Mag-aaral ka pa eh. 'Di ba? Mag-aaral ka pa po. Nung time na inaral mo, wala na, down ng market. Hindi mo na natitake advantage. Ngayon, pag marami tayong subscriber, all over sa Pilipinas na lang po, sa Maynila, kung si Juan merong 100 na subscriber, nagpo-promote ni Royal Q, at dito sa
Mindanao sa Cebu, sabihin natin si Maria merong 10 lang na subscriber. Sa tingin nyo, sino po ang maraming ma-educate? Sino po ang pinakamaraming ma-educate about Royal Q? Si Juan. Kahit saan dito sa Luzon, meron siyang subscriber. Nag-educate ng crypto. Mabilis ang pagpasok sa crypto space ng mga taong na-educate niya. The more na marami yan, dahil marami kang na-educate, of course, money will follow po. Magra-rank up ka. Yun po ang rason bakit kailangan mong mag-build ng community or i-position nyo po yung sarili nyo ngayon, hindi lang sa crypto as well as innovation. Lalo na pagdating sa technology at pera. Nagets nyo po? So makikita nyo, ang galaw ng halving ng 2012, 2020, 2016, 2024, parehas mariripit yan. The Bitcoin cycle will repeat itself. Yun ang sabi ng mga expert. At marami pong nagpe-predict yan. Nag-speculate. Yung mga speculators sa galaw ng price ng Bitcoin, isa pa yan. Ma-hype din ang market. Kaya magiging highly volatile at magalaw ang Bitcoin ng araw na yan. Hindi lang Bitcoin and also other cryptocurrencies. Nakita nyo? That's why ngayon palang posisyon na po tayo as community builder or mag-build ng community of subscribers. Maliwanag po, yun po ang good news ko sa inyo, na meron pa po tayong pag-asa. It's never too late for us na makabili ng sasakyan next year kasi nakakapagod sa MRT, LRT, traffic, na makabili ng pinapangarap nating bahay, kahit subdivision man yan, or condo, or sariling townhouse, pwede po. Hindi forever. Next halving 2028, pinaka-bottom line ko rin dito, next halving ng 2028, kasi after 4 years po, kaya mo nang ma-afford ang 1 BTC. No? 1 BTC, sabihin natin ang price niya ng 2028, 2 million. Ang kita po ng V6 is 500K per day. In 4 days alone, kikita ka na po ng 2 million. Ibig sabihin, kaya mo nang bumili ng 1 Bitcoin by year 2028. Pinapalakpakan ko yan. No? Ganun po ka-powerful ang ating robot. Ganun siya, yung subscription natin. Wala tayo, dito tayo pupunta, wala tayong ibang option eh. Wala tayong 2 million eh. At ang tao walang ibang option papasok sa crypto whether you like it or not. Instead na mapunta sa company, turuan natin ang tamang proseso. Okay? Yun po, no, ang aking masasabi. That's the good news for all the subscribers na nakaposition po ngayon pala. Alright? So, sabi dito ng ating may testimony lang from our V6, sabi niya, I just make my first $1 million with Royal Q. This is a great achievement in my life. I like not believing in a short time. My life changed 360 degrees. V2, V6 is 22 pa lang. Ngayon na alam mo na po ang opportunity, +1 na yan. Congrats sa'yo. Congrats sa mga nakaposisyon ngayon. Once you reach V2 po, wala kang ibang papangarapin maging V3. Unstoppable ka na. Right? Horizon. Team Horizon kasi ako. Ibig sabihin, limitless yung possibilities mo as you sail the journey of crypto. What's next, Coach Patty? Exciting po. Activate your bot. 120 lang, that is 7K in peso. Huwag niyo na po. Yung initial trading capital, kahit hindi na po, okay na yan. Magsimula kayo sa subscription, pwede po. Pero if diskumpiyado kayong malaman na talagang gumagalaw ang robot, yes, you can. Initial trading capital, $100. That is around 5K something. May transaction fee lang po ng $1 right. Total of 241. Ako, nagsimula ako, 121 lang po. No? Subscription lang muna. Tapos, nung na-subscribe ako, V1 na, di ba? May link na ako. Share ko na yung link ko sa mga kakilala at hindi kakilala. Nag-subscribe, nag-activate, nagkaroon ako ng unlimited of 30 USDT. That's why, fast forward, I reach V2. Bound to V3 na po ako. Wala po yung ibang pangarap maging V3. Alright? So yun, ano ang gagawin? At good news po, sa lahat ng 36 na nandito sa room, hindi nyo po gagawin yung business na mag-isa. Sa mundo ng crypto, madamot ang tao pagdating sa knowledge. Nagbabayad ka pa ng mga trading course, mga libro nila na kung ano-ano para ka lang matuto. Kasi nung inaral ko ang crypto, ang hirap eh. YouTube University ako eh. Hindi ko nga maintindihan ano yung DeFi eh. Mismong Bitcoin, hindi ko maintindihan eh.
Dito sa business natin, may mga coach po tayo, may enough knowledge po to do the business. You will not do the business alone. Meron po, let me introduce you Team Eternals. Fastest and largest growing crypto community in the Philippines. Mga robotic crypto traders po. Meron po tayong support system kung saan free trainings po, affiliate and trading orientation, kung sa employment, merong employee orientation, meron din po dito sa lahat ng subscribers. What's next after I subscribe, Coach Patty? May path po, may tamang proseso. Anong gagawin dito? Matuturuan kay do's and don'ts. No? At makokorek yung mindset natin dito. Concept of Royal Q, may iba sa atin, iba-ibang background natin. May galing sa corporate, may iba marunong magbenta, may iba na ganito lang pinag-aralan. Dito, all walks. Wala po tayong pinipiling edad, backgrounds. As long as kaya mong intindihin si Royal Q na pinaka-basic at ma-explain mo sa grade 1 man niya or grade 5, pasok ka po dito. Concept of Royal Q, may iba na bago lang yung subscription. Paintindihin natin. May coach tayong nagtuturo. Know how to build community of traders. Kung gusto mo traders lang, pwede rin. Hanap tayo ng maraming traders. Robotic traders, pwede rin po. How to achieve higher rank, yung V1 to V6. Dahil wala tayong capital, ito yung option natin. May tamang proseso, how to achieve. How to earn big through subscription business. Kasi ako po, ang background ko, hindi ako marunong magbenta. I have a friend here all the way from Cebu, alam mo yan, te. Hindi ako marunong magbenta, mahihain ako. Pero bakit ako natutong mag-share? Tinuruan lang. As long as you're coachable, teachable po, pwede ka dito. Ang mentor, pag ganun yung attitude mo, nagaganahan po yung magturo. Yung mga coach, wala kaming ibang gagawin sa'yo, kundi turuan ka ng tama at i-build ka as leader. Kasi as time goes by, in the future, mag-rank up ka and you will be the leader of your own team. Yun po yun. Alright? So, hindi mo gagawin mag-isa ang business. Swerte na ang papasok ngayon dahil ano na po tayo. Kumbaga yung concept natin, pulido na. Pulido na yung pundasyon. Kumbaga sa bahay, fully furnished na. May deed of sale, may titulo na. Kompleto na gamit, ikaw na lang kulang. Yung titira na yung kulang, ikaw na lang po ang kulang. 36 tayo, ikaw na lang kulang. 36 ang mag-V6. Alright? So darating na 2020, claim nyo na po yan. Alright? Now po, how to do it? Yung kanina, coach, meron na akong 121 USDT kasi ayaw ko mag-trade. Subscription lang, yes. Get the link nung nagdala sa inyo dito sa Zoom kasi yan yung counselor nyo. Kunin nyo yung link. Once you click the link, create an account. Free lang naman. And then once you create an account, fund your Royal Q wallet address from Huobi, transfer nyo yan, click activate at nakalagay doon, V1 ka na. Big sabihin, welcome to the community, no? Welcome to the club. Diba? So, ganun lang po. Bakit may link? Kasi po, meron pong mga tao na kinikreate po or ginagaya si Royal Q sa loob ng Play Store. Kumbaga, for the intention to scam. Iniiwasan namin na mapunta kayo sa mga phishing site, phishing or fake links or web na mga fake na websites. Yun po, kaya importante po, part of verification po yan or security yung link na yan. No? So, ganun po, you can download either iOS or Android. Pasok po siya. As long as you have the internet. Alright? Always remember po, your dreams won't adjust for you to achieve them. It is you will adjust to achieve your dreams. Yun lang po ang masasabi ko. Stop waiting for things to happen. No? Sa mga kaibigan ko na nandito sa loob ng Zoom. No? Lalo na yung mga bago dito po sa mundo ng crypto, huwag kayong mag-alala. All you have to do is to go out of your comfort zone and make them. Kasi yung excuses po natin, lagi na nandyan. Ayokong mag-business, risky po. Wala akong alam. Eto na nga, may free trainings na. Wala po akong capital, coach. Eto na nga, may subscription, may option. Coach, hindi ko po linya yan. Ito na nga, tinuturuan tayo based on backgrounds natin. Walang doktor na naging doktor, walang lawyer na naging lawyer kagad. Pinag-aralan po yan. Ganon din po dito sa business natin. Sa Royal Q, we always suggest attend more trainings po. Attend more trainings. Ako, nung pinasok ko si Royal Q, hindi kagad ako naging active eh. Am I right, Coach Richard, Coach Miko? Hindi ako naging active. Na-focus muna ako sa trabaho. Until such time, binigyan ko ng time si Royal Q. Sabi ko, Coach, magko-commit ako, turuan mo ko. Paano ba to? Doon na nagsimula. Ang nangyari ngayon, nabaliktad ko na, naging focus na si Royal Q. At kumbaga, naging part-time yung work. Pero actually, I'm still full-time. As long as nasasabay ko, sasabay ko yan. No, excuses will always be there for you.
Opportunity won't. Bihira lang pong oportunidad. Halimbawa po si Mark Zuckerberg. Nag-invite ng mga kaibigan niya sa dorm niya sa Harvard, pero ang pumunta po, 2 lang. And that is Dustin and Eduardo. Kasama niya na po yan ngayon as billionaire. Nothing is more expensive than a closed mind and a missed opportunity. All you have to do is take real opportunities. Take action. No? Take massive action. Take consistent action. Just take action. Yun lang. Kasi ito po, lahat naman tayo gusto natin yan. Lahat yan. Sabi nga ng coach namin, all you have to do is focus, stay disciplined, motivated and consistent sa Royal ko. In 5 years time, you will get this. Kasi nga smart goals eh. Open lang po tayo. Alright? That is my presentation for the night. This has been your host. My name, host and speaker pala. My name, I am your speaker for the night, no? I've been your speaker for the night. And mag-iwan ako ng kataga. Continuous learning. Yan po, no? Laging trainings, ganyan-ganyan. Plus, consistent massive action. Consistent, hindi lang basta action. Consistent dapat. Tsaka massive. Kasi marami pang isda. 8 billion ang tao sa mundo. Kahit 1% na lang po ang kunin mo. Continuous learning plus consistent massive action is the formula of success. Yun po ang magiging formula ko dito. As I bound myself, sail myself to road to victory. Lahat ng dito dyan, pangarap maging victory. Sabay-sabay po tayo. Walang nauna, walang nahuli. Hindi po ito katulad ng iba na left and right or binary or traditional networking. Nope. As simple as share the link. As long as you complete V2 or 20 net of members, community of subscribers, pasok. Promote ka. Alright? So that's it. From my side, sana marami po kayong natututunan at na-realize po, no? Hindi naman kaagad-agad mag-desisyon, but I hope nakatulong po ako sa inyo to open your mind to the opportunities and possibilities po sa mundo ng digital at robotics, lalo na crypto and blockchain. Thank you so much. To God be all the glory. At ipapasa ko na po ang mic sa ating magaling na MC, Coach Carlos, ang ating enthusiastic na leader sa ating Gen Z na mga communities. Alright, thank you so much po. Grabe.